So ayun, no, KGX, kumusta kayong lahat? At bukas ko ilalabas yung video natin, ha? Okay? Pero ipaliwanag ko lang, kanina naman kasi nag-video na tayo, no? So ito pa rin naman yung TA natin, no? Hanggat hindi nakukuha tong TA na to, for me is hindi ako magbibigay ng TA, no? So sa akin, kung mapapansin nyo, 51,745. So 51,745 yung ating resistance support dito at 52,582 ang ating resistance. So ngayon may tanong tayo diyan. May tanong ang community, no? Sa TikTok ko 'yun sa TikTok natin, no? Search niyo lang sa TikTok natin na Crypto Tambay, no? Tapos doon sa Facebook natin na Crypto Tambay. So punta lang kayo doon, mga idol, no? Everyday din tayo nag-update doon at nagbibigay din ng news maliban dito sa ating YouTube. Pero madalas sa YouTube tayo. May tanong doon nasubukan na daw kasi ng Pilipino, no, na maubos yung kanilang ipon, yung iba utang, no, about sa crypto, no. Totoo ba 'yon? Naubos ang pera ng iba, lalo-lalo na yung mga bago na inutang pa nila, no, para mag-invest sa crypto? Yes, totoo 'yun, no. Nangyari 'yan, mga idol, no. Remember, ako nagsimula din ako sa crypto ng 2021. Okay? March 31. March 31, 2021, Axie Infinity. No, isa din ako sa mga pumasok sa cryptocurrency, no? At sa NFT game na wala akong alam. Basta ang alam ko lang, mga idol, is kikita ako. Yun. Kasi yun yung laging nakikita ko doon sa mga naglalaro ng Axie Infinity doon. Sabi nila, kikita tayo dito. Ipagpapalit ko yung trabaho ko dito, no? Yun naman yung pinagkaiba ko sa iba, no? So, sinubukan ko maglaro ng Axie Infinity. Last money ko yon, mga idol, no? Last money ko yung ibinigay ko sa Axie Infinity. 2 teams, 115 pesos. 115k ang binili ko dun sa 2 teams na yon. At nag-breed ako na nag-breed, 'di ba? Ang pinagkaiba ko lang, bumili ako ng maraming AXS noon, hindi ko pa alam na ano ba tong AXS na to, basta ang alam ko pang breed to. Ganun lang yung alam ko, no. Basta ang gagawin ko, dalawa kami mag-asawa, magpa-farm kami, tas every 14 days meron kaming XLP makukuha, tapos magbi-breed ako. After ko mag-breed, ibibenta ko para mabawi ko yung 115 ko, no? So May 31 yon. Unang breeding namin is June 15. Nakapag-breed ako ng June 15, tapos lumabas after 7 days, ayan, lumabas yung mga Axie, and then nagbenta ako kaagad. Nung June na yon, biglang lumipad yun. No, lumipad, 100,000 na yung team, isa, and then sabi ko ba, ang galing nito So ang gagawin ko muna, basta pag meron akong, syempre, 2 virgin yun, di ba? And then, pinaitlog ko na naman, no? Pinawuho ko na naman, di ba? And then, bili ako ng SLP. So, bili ako ng SLP worth 50k pa nga yun. No? Pero kasi, may order na ng Axie nun. So, anong nangyari nun, ang ginawa ko, pag may umorder ng Axie, ayun na. Doon ako bumibili ng SLP pag rush. So, parang ganun. Syempre, win-win situation yun. So, ganun yung ginawa ko before. Pero yung iba, no, pumasok sila about August na. Ayan na yun, no, July. Tapos ang ginawa nila, marami ako nakita, no, lalo na sa Axie community nun. Grabe, inutang ko pa yung 4 million, tapos bumili ako ng maraming Axie para ipa-scholar, tapos unti-unting bumababa that time, no. From 20 pesos, biglang 19, 18, 15, tapos umangat ng 16, 17, biglang baba ng 13, pumalo ng 15, biglang baba ng 10, pumalo ng 13, tapos biglang pumalo ng 7 pesos, bumalik ng 9, bumalik ng 10, bumagsak ulit ng 4 pesos, bumalik ng 5, bumalik ng tumagal naman sa 5 pesos, tapos biglang bumalik ng piso, tapos biglang nag 2 pesos ulit, biglang bumagsak ng 0.7, biglang nag 2 pesos ulit, biglang bumagsak ng 1 peso, yung ganon before. Kumbaga, ang dami, no? Karaniwan sa nag-invest kasi noon, nagsimula yan sa Axie Infinity. Nung nag-invest sila sa Axie Infinity, doon nag-start na ubos yung pera nila.
Kasi katulad ko din sila na walang alam sa crypto na biglang pumasok, no? So dapat, no, para ano, kasi yung mga yan, yung mga natalo na talaga totally, na nag-invest na talaga, mahirap nang bumalik yan. Kasi una sa lahat, bakit mahirap na po silang bumalik? Kasi kapag bumalik kasi naubos na yung pera nila at alam nila na parang sinumpa na nila yan eh. 'Di ba? So, for me, ako, hindi ko nakikita na babalik sila dahil una, hindi ko etong ano na to, etong question na to, hindi siya pang isang tao eh, no? Pang community siya eh, no? Dapat community yung sasagot ng mga ganong question, mga lodi, no? For me talagang mahirap talagang magtiwala ulit, lalo na sa ganun kalaking mga perang naubos nung 2021. 'Di ba? Ako nga talagang totally umiyak pa asawa ko noon, no, nung hindi ko binenta yung Axie. Sabi ko, hindi ko ibebenta, i-breed ko pa. Ang ginawa ko kasi nung pagka-breed ayon, doon ako nag-start magbenta. So, yun na yun. Yun na yung mga nangyari sa atin before. So, ayun na. Yun yung pinaka-comment ko nun. Comment ko before. Tapos nung nakabawi na ako, doon ako nag-start magpa-scholar. So, nung nagpa-scholar na ako, ayun na, doon na nag-start yung mga, syempre, natulungan na natin yung mga tao. And then, nagbago na ako ng linya eh. Pumalit. Habang may Axie pa no, nag-news ako ng Axie Infinity, yung original channel ko, yung nawala. Nag-news ako ng Axie Infinity at the same time, inaaral ko na, ano ba yung mga crypto? Ano ba itong mga tokens na to? Ano bang project tong token na to? Yun na yun. So, ang payo ko lang no, sa iba, no, bago kayo pumasok sa crypto, mga idol, no, dapat alam nyo kung ano yung pinapasok nyo. Huwag yung basta-basta narinig nyo lang na, ay, kikita daw tayo dito. Huwag ganun. Kasi, walang ganun, mga idol, no? Walang ganun. Sa cryptocurrency, possible, maubos ang pera mo. Yun ang buhay ng crypto. Mauubos ang pera mo. Pag pumasok ka dito na wala kang alam, possible, no? Lalo na, bihirang-bihira yung mga walang alam na biglang nakabawi o nanalo pa. Bihirang-bihira yon. Pero once na pumasok ka sa cryptocurrency, saglit lang yung pera mo. Saglit lang ang pera mo dito, lalo na magkamali ka ng leverage. Hindi nyo alam yung leverage, no? Magkamali kayo sa leverage, magkamali kayo ng hula, no? Na anong mangyayari sa market. Ang hirap nun. So talagang totally, mas madali kayong maubos, mga idol, no? Kaya ang payo ko sa inyo, aralin nyo muna maigi. Huwag basta papasok, mga idol. Huwag basta-basta papasok. Ako sabi ko nga sa inyo, hindi ako basta-bastang pumapasok, mga idol. Kahit ako as a trader, no, hindi ako basta-basta pumapasok katulad yan. Yung iba, pumapasok sa 15 minutes time frame. So, pag pumasok sila sa 15 minutes time frame, tinitingnan nila yan. So, okay, pagdating dito, bawat candle kasi 15 minutes yan. Okay, pagtapos nito, maglulong ako dito. Okay, panalo na ako. So, after 15 minutes time frame, titingnan nila kung ano nangyari sa candle, kung shooting star ba yan, hammer ba yan, or kung ano yung nangyari. Basta may mga ganun tawag sa candles, no? So, dun sila magta-try ng, okay, short ako dito, 15 minutes. No, 15 minutes trade lang yon. So, possible, pwede kang kumita, no? Pero ako kasi hindi ako ganun, no? Hindi ako ganun katutok pagdating sa ganyan, sa mga candle na ganyan, hindi ako ganun katutok. Ako talaga, tinitingnan ko lang kung nasa ng resistance, and then, kapag nakita ko na, okay, sa party na to, ito yung resistance ko, dun ako magtitrade. Once na-hit yun, dun ako magtitrade. So, isa yon sa mga natutunan ko pagdating sa cryptocurrency. Dapat kalmado ka. Hindi yung minamadali mo yung isang bagay. Sabi nga nila, huwag mo madalin yung pag-unlad. Di ba? So, lahat dinadahan-dahan yan. Yung nagmamadali, siya yung karaniwan na natatalo. Siya yung karaniwan na nasusunog, 'di ba? So, yun, ingat lang tayo lagi sa mga pinapasukan natin. And then, syempre, payo lang din sa iba. Karaniwan din sa iba na scam sa crypto. Bakit na scam sa crypto? Kasi pinangakuan sila ng, okay, mag-invest ka sa akin, babalik sa'yo 20% a month, 50% a month, di ba? May mga ganun, di ba? May mga ganung strategy na pang-scam talaga, mga idol, no? So, walang 100% nakikita ka sa crypto. Walang 100%. Kahit gaano kagaling ang trader mo, may talo sa crypto. Okay? Kahit gaano kagaling pa yan, may talo sa crypto. Walang 100% pagdating sa cryptocurrency.
Okay? Huwag kayong maniniwala sa gano'n. Red flag agad yun. Kapag pinangakuan kayo na babalik ko sa inyo 20% per month. No? So, walang gano'n mga idol. Babalik niya sa inyo sa umpisa, pero pera nyo yung ginagamit niyang pambalik doon. Pero yung pinakakapital, ang hirap makuha mga idol. No? Ingat lang lagi. No? Ingat lang lagi. Payo ko lang ulit doon sa mga talagang gustong pumasok sa cryptocurrency, no, dapat lagi nyong alamin muna ano ba ang crypto. Ano ba ang risk ng crypto, di ba? 'Yun, sinabi ko na kanina yung risk sa crypto, di ba? Possible maubos ka ng isang iglap. Okay? So ingat lang lagi mga idol, no? Ingat lang, 'wag basta-basta papasok at bago ay pumasok, research muna mga idol, no? Saludo sa lahat, AJX, magandang gabi sa inyo lahat.